Hi! I'm Sweet Label Mix, Sweet Label Mai, Sweet Label RB. and happy holidays from Sweet Label! We're on our way to run. Hello! So, the night. Okay, so thank you, Spirit. Going to perform. We wish you a Merry Christmas. Na siya ng bibingka. 2025 has been a roller coaster ride para sa amin. But we made it because we are always together. And dahil kasama namin lagi kayo. Yes, and we're really grateful sa mga taong tumulong at patuloy na tumutulong sa amin, lalo na behind the scenes. Sa mga family, friends, and also sa inyong mga sweethearts na walang sawang sumusuporta sa amin. Mahal na mahal namin kayo. So today, we would like to take this time to reminisce and share with you kung ano-ano yung mga favorite na memories namin this 2025. Yung something na talagang mag-i-stay at forever na mag-i-stay talaga sa core memories namin. So, let's go! Let's go! Okay, so unahan mo na, RB. Sige, sige. Unang pumasok agad sa isip ko, yung first performance namin sa Viva Cafe. Yun, syempre yun yung first performance na hindi kami banda. Kaya yung preparation niya iba. Like, we need to practice in studio para sa productions. And thank you talaga sa mga tumulong. And kung napanood na nila yung vlog natin, nandun yun, like yung preparation natin, nag-practice tayo, like, Kung hindi pa napanood pa naman medyo ano siya, medyo culture shock. medyo culture shock. So, tsaka it's something na different for us kasi from banda. Tapos medyo mapupunta sa P-pop. Lalo hindi pa kami sumasayaw. Kaya medyo mahirap din talaga. Then maraming salamat talaga sa mga tumulong sa amin sa pag-project, sa studio. Kasi si Master Zay talagang that day or actually weeks before, nag-set talaga siya para turuan tayo kung anong gagawin natin sa stage. Kasi nga, hindi natin alam since usually we perform ng may instruments. Like that day, parang may kulang. Hindi complete. So thank you, Master Zay. Kahit grabe yung preparation namin. Like, siguro mga 3 weeks, 2 weeks na preparation. And kahit ganun dami yung preparation namin, naiwanan ni Mix yung damit niya sa studio. Isipin yun. Kasi yung damit namin dun, may touch ng pink. Tapos, ayun, pag nakita niyo yung practice video, Dun sa backstage, dun sa vlog natin. Yun, sa backstage, Nag-dress rehearsal tayo, diba, sa pink. Tapos dun sa actual, iba na yung suot. Buti na lang yung shades ako na pink, pinahiram ko sa kanya. Tapos yun, at least may pink sa suot niya. Pandil na, no? Hindi ba natin nakita yun? Oo, hanggang ngayon talaga. Naiwanan siguro. Loose end na namin yun talaga. Kaya sobrang memorable niya is also first time I perform sa stage. First time namin makasalamuha yung sweethearts. Nakakatawa kasi ganun pa rin pakiramdam na may sumusupport sa And actually, first time natin na na-meet si Shane kasi I remember she even replied to my IG story na pag daw nag-post ako ng new picture, punta daw siya. And surprisingly, she made it. Nagsama pa siya ng friends na naging like supportive sweethearts talaga. Si Jessica, si Eds, and tinignan natin sa vlog natin gano'n sila sumigaw talaga. And so sobrang happy ka nun kasi namin talaga nun kasi yun first performance as P-pop artist, first encounter with fans, and first time na magpa-perform ng walang instrument. And it turns out good naman, and then apat pa kami nun, and Hindi ko naman mix. How about you? What's your like favorite? Dahil memory? meron talaga, hindi ko talaga makakalimutan. Ito yung Rizal. Alala niyo ba yung performance natin? Yung first, di ba? Twice yun. That night, grabe, talaga sobrang memorable nung Bakit? So, kasi ganito yung nangyari nung sa Rizal.
So kasi Rizal, so maraming mga sweethearts na hindi talaga makakapunta since malayo talaga yun. Yeah, Kahit tayo, di ba, nahirapan Yeah. tayo. And yung time din. And was it like weekdays or weekends ba? Friday ba? Friday or night. Saturday? Yeah, Friday night. So may mga pasok nun, di ba? Tapos, ito yung thing. Yun yung first time na mag-perform kami as a band, di ba? So, di ba, yung nakwento ni RV, Viva Cafe, yun yung first na performance namin sa P-Pop, sa QC, sa Manila. And ito naman is yung first na performance namin bilang band. Siyempre, sobrang saya namin kasi hirap na hirap kami nung sa Viva Cafe. Yeah. Tapos yung mga Actually, sumunod hindi naman natin first time yun na as a band. Pero first time natin as a band sa labas Yeah, ng sa local. Manila. Yeah, kasi, yeah. kasi in our local na lugar, lagi talaga kami nagbabanda Yeah. rin sa labas. Ito kasi yung ano, ibang lugar. And expect actually, na tayo. that day, di ba, kasama din natin yung Everchild, but Raha pa yung name nila, and ABE trainees na ngayon kada na. And first time din talaga nila tayo mapanood with instruments, Yes. di ba? Kaya sobrang saya nung time na yun kasi yun nga, may mga pyesa kami na natugtog namin yung mga songs na made para para sa band setup. Kasi may mga songs talaga na hindi namin magpo-perform pag -1. And first time natin magdala ng gitara natin, ang QC talaga. Like, it's kind of heavy but we made it. Rizal yun imagine we came from Bulacan. Ganun siya And then kalayo. naalala ko konting TMI kasi yun nga pala yung pauwi tayo, tapos naligaw ako. Yung na-wrong turn ka ba? Na-wrong turn ako dun eh. Kwento ko na mabilisan. Parang siyang the road. Kasi isipin niya parang wrong turn the road. Kasi nag-maps ako pa uwi ng Bulacan from Rizal. I'm driving my motorcycle and humanap ako sa maps. Tapos kung ano yung tinuro ng maps, doon ako dadaan. Kasi syempre nagtitiwala naman ako sa maps. Kasi ang tinuturo ata ng maps is kung ano yung Shortest way. Tapos nakalagay doon, 1 hour, 15 minutes of set. Yun, konti lang yung biyahe. Kapag dumaan pa ako ng Manila. So natuwa ko ba na nung una? Uy, Ano to? mabilis. May shortcut pala, mabilis. Tapos yun, ang nangyayari na to. Diba, syempre, from Rizal, ang ganda ng daanan, 4 yung daanan. Kalsada na na concrete. Tapos biglang naglubak-lubak na yung daanan na kalsadang bitak-bitak na. Tapos, wala, saan ba ako dadalhin nito? Tapos hanggang sa naging rough road na. Nag-drive ako ng 12 talaga, 12 to 2 ako nag-drive. So kasi nung Kasi Rizal, sobrang late. Sobrang late na yun. Sobrang Tapos late. mga 10 na natapos yun. Siyempre, kumain pa kami. Nag-short meeting pa. Nag-meeting pa. Such and such. Pero yun, tapos diba, nag-concrete, tapos naging rough road. Tapos naging na talaga rough road na lupa na lang. Tapos nung kinakabahan ako, nung parang hindi magtiwala tayo sa maps. Pero pagdating ko dun sa kalagitnaan, may bangin. Like, hinuhukay yung daan. Wala ka talagang dadaanan. Kaya alauna na nito, 1 a.m. to yun. Hindi na natandaan kasi yung cellphone ko na 5% na lang. Kaya hindi na rin talaga ako net sa yung ano. Tapos kumakatawa ko That sa... day din, actually hindi namin alam na naligaw pala siya kasi Oo. nakauwi na kami, then tulog na kami. Hindi namin alam yung nangyayari sa Oo, that totoo day. talaga. Alam ko talaga. Parang last day ko na yun. Tapos kumakatawa ko sa mga bahay dun sa mga tabi-tabi. Kasi syempre wala magpapapasok sa akin kahit alam ko may tao dun. Kasi sino ba naman magpapapasok sa akin ng 2 a.m.? Ayan, the 2 stranger. a.m. you the know. stranger. Tapos kahit sobrang ayos ng pakiusap mo, wala talaga mapasok. Pero yung bangin talaga, wala talaga siyang dadaan. Tapos yun, nakakita ko na nag-iisang establishment na bukas. Alam niyo kung ano? Tahi anong dal? Just, It's parang House of Wax yung gano'n na experience. talaga. Napunta na Over Power talaga. Kasi sa lahat ng makakatukan mo yung gawaan pala. Oo. Like, pwede naman na, like, halaman. Akala ko, or nadidinig kasi ako nagtatahi, kala ko tahian siya. Kasi nga, siyempre gawa ng dal, tinatahi nila yung mga buhok, tinatahi nila. That's there, kasi kahit There dito nga, talaga. wala akong alam Oo, na gawaan oo. ng dal around the area, right? Kahit creepy yung ginagawa nila, napakababait nila, inakomoday nila ako, pinainom nila ako tubig, pinag-charge nila ako. Tapos yun, nakuwi naman ako ng Very maayos. Filipino hospitality. Oh, tapos tinuro nila sa akin yung hinatid pa nila ako dun sa kanto kung saan ako dadaan. Tapos yun, nakuwi naman ako ng maayos na, mga 3 a.m. So dapat talaga, nag-main road na lang ako. So, balik tayo dun sa performance dun sa Rizal. Unfortunately, ang naging isa sa memorable din dun is wala nakapunta. as in wala nakapunta. Like yung audience is Everchild, Kata, and Street Label, then yung mga servers dun sa... Tsaka
I think yung mga taga doon lang din na Yeah, parang yeah. normal lang So those are like, sa I don't know, place. around like 15 to 20 persons lang, Ah. and they didn't stay naman, like they just ate there. So ayun, yun yung isa din sa memorable. Though, di ba parang, syempre isipin natin na ano, in a surface level, parang nakakasad siya. Pero for me kasi kaya sobrang memorable yun. Kasi doon ko parang na-realize na, I perform not just for people, not just for the audience, but I perform for the stage. And for my own happiness na nagpo-perform ako sa stage. Kahit na isa o kahit wala akong manood. Diba? Kahit yung mga Yung co-artists mo lang. sinajoke ko nga sa channel natin, like sabi ko kahit bibi, as or pusa yung nanonood, talagang performance level Diba? pa rin yung Diba? ibibigay ko. Ganun. Same sentiment. Doon ka talaga siya parang na-realize sa sarili ko na I was made to perform. Kahit sobrang tagal ng preparation namin nandun. Yeah, ang tagal ng soundcheck kasi like the location naman is not fully prepared for like band setup. 2 hours yata kami nag-soundcheck, then yung makeup like, I don't know, 30 minutes lang maybe. Then naka-backing track pa kami, so sobrang hirap talaga ng setup. But yun nga, we enjoyed it naman. And isa sa naalala ko na sinabi ni Master that day, even though walang nanood, at least you were able to practice your skills and nakapag-practice kayo mag-perform on stage. So, sa akin din, I'm still grateful for that experience. Sobrang talaga, kakaiba siyang experience. True. Yung sa akin naman is actually the thing that we never get a chance to tell dun sa mga Copipa friends namin, sa management, or sa inyo, sweethearts. Because one of the most memorable thing na never ko talaga makakalimutan is the song Next Level and Together. Yes. And you know what? Why? I don't know if some people know this. 2025, nagkaroon na ng 4 na version yung Next Level. As in, 4 na siya. Kung wala kayong absent dun sa mga shows namin, pakinggan niyo yung mga videos, iba-iba siya. Then yung Together naman, nagkaroon siya ng 2 version. So, yung first version ng Together is yung Viva Cafe natin, which is the acoustic with band setup. Then, same piece then that we performed in Makati. Pero shortened yung intro niya sa Makati. Then yung Next Level naman, siguro one of the turning point, yung first version niya is of course yung sa Viva Cafe natin. Then yung NU Laguna, which is the faster version. Then iba na yung With intro niya. Jan. With Jan, tapos wala na yung ngayong gabi. Yun pa, siguro kaya sa nag-iba talaga, siyempre, yung departure ni PJ. Yeah. Siyempre. Yeah, we have to adjust We have to actually. adjust, Kaya siya actually. nag-iiba. Then parang hinahanap namin yung tunog talaga na hinahanap namin. Kasi Yung that namin. time, kasi since si PJ yung pinaka-main namin na vocalist, parang sa kanya naka-center yung magiging tunog kung paano namin i-execute yung mga songs. Yeah. And siyempre, nung kami na yung natira. We have to redistribute the line for 3 people. Then we have to redistribute it again kasi every time nasasama si Jan sa amin, of course, it's a different line distribution. So, ang dami niya na talagang version, and behind the scenes then, every version kasi, ginagawa ko talaga siya since I am very hands-on dun sa pagpaproduce ng kanta namin. So, isa sa memorable dun sa Together talaga is yung SM Mall of Asia. So, memorable yun kasi Talaga. I never have imagined that we were able to perform sa Mall of Asia. Like, hello, Mall of Asia. Mall of Asia. Amphitheater din. Bago pa yung amphitheater noon. And kasi whenever like we are performing, ito yung laging nasa isip ko. And actually, I'm always telling this to RB and Mix. Ayoko magsawa yung sweetheart sa atin. Gusto ko na bigyan sila lagi ng something new or reason to watch. Kasi, for example, if you have watched us on SM Masinag, tapos magkakaroon kami ng show on Estancia Mall, ayoko na same lang yung kakantahin namin on that. Gusto ko iba. Kaya nga kung papansinin nyo, nagko-cover din talaga kami. Depende sa team. We tried anime cover, K-pop covers. Kasi nga, we always want to give sweethearts yung reason para panoorin pa kami. Kasi may surprise. Baka pagpunta mo, bago pala yung kanta. Something like that. So, nung SM Mall of Asia, I was thinking, gusto kong i-revisit yun Together and gusto kong bigyan siya ng bagong flavor. And actually, hindi ko pa yung pinadinig sa kanila agad. And Friday, pumunta sila dito. Saturday yata yung MOA nun. Kasi wala kaming nalalo idea. yun. Kasi wala kaming idea na he's cooking May surprise. something. Talagang, Nagulat na ako. pagdating namin dito, parang, uy, parang ganyan. Kapila yung tugtak, tugtak, tugtak.
Ayun yung panahon na What? sobrang talaga nung kanta ni Rosie and Bruno Mars. Yung apato. Yeah. Kaya kinumbahin ko yung apato, saka yung, So brilliant. yung So- together. Kaya nagkaroon ng word kung nasa GC kayo namin, yung apato hindi kayo iwan. Kasi nilagay yung apato, then magta-transition siya sa song na together. And yung target talaga nun is to surprise everyone. And na-surprise talaga, even si Master, nagulat din sila kasi naging together now from apato. And napanood ko rin sa mga fancams, yung mga nagtag sa atin, sabi, hala, together pala yung kanta. Hala, naging together kasi pinapasayo pa namin sila ng apato. Tapos biglang la 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 la. And kaya ako naisip yun kasi it's Mall of Asia. And every time kasi, even yung parang nabanggit ni Migs, even the smallest stage, biggest stage, lahat talaga yan pinaghahandaan namin. And since ako yung pinakamaraming time sa amin, usually ako yung nagko-conceptualize kung paano namin i-reimagine or i-revisit yung song para maging something new siya. And well, in fact, hindi lang talaga dalawang version yan. Kasi before 2025, marami pang version yun together. Bago siya ma-release, meron pa siya ibang version. May version Kung niya alam na, niyo lang, may version niya na yung nakabanta tayo, nagpapigay tayo ng chocolate, something like that. Then, yung next level, lalo yan, sobrang dami na talagang version yan. Before the 4 new version, meron ng other versions yan. So, hindi ko makakalimutan siguro, even like years have passed na in the year 2025, yung kanta namin na Next Level and Together, inabot siya ng maraming version just to give Sweetheart something new. May dadagdag lang ako kasi. Dun sa Next Level, hindi siya yung song na parang ihilahin namin pag kailangan sa pool namin. Hindi siya yung matic na kuhunin namin pag Hindi siya number 1 choice natin. Diba? Hindi siya number 1 choice namin. Like, kaya namin siya ipagpalit sa kanta ni Jungkook. Something like that. Ganun. Pero parang kasi nung time na yun, yung unang performance natin, parang may pupol tayo. Ano yung gusto natin i-perform? Tapos initially kasi talagang Together and So Sweet. I see, So I see. sweet. Tapos yung So Sweet, nabaliktad kasi siya yung pinaka gusto namin pina-perform Yeah, as a yeah, band yeah. actually. Sa band. Diba? Lagi talaga natin yun yung favorite namin talaga. Pero problem nga nung di ba kapoy, walang banda. Naisip ko kasi, nung time na magpa-perform namin, magsa-transition namin papunta sa P-pop na scene, is -1. So, yung, kung papansin niyo yung So Sweet namin na song, Walang chorus. wala siya kinakanta sa chorus. Parang yung instrument namin kasi kumakanta. Yeah. That's the concept nun. So, sabi ko, ano gagawin namin sa stage pag nagko-chorus? I even asked my Ay, sister, bakit? before we back up, anong gagawin namin doon? Ate, lalakad-lakad kami. Parang naman kami feeling famous doon. Lalakad-lakad agad sa stage. Wala kang napapatunayan. Sabi ko, ano kaya yung mga kakanta pa namin nun na-release? Kasi inisip ko dapat yun na-release. Yeah. At May sabi din ni stream na- Master, wag daw tayo magparinig ng unreleased this 2025 di ba? Pero makulit tayo. Yeah, of course. Kasi to show the world. Pero ba't ba tayo nun? Nag-come up ng Next Level? Kaya kasi parang pinilit ko yun eh. Na, parang hindi ko kaya hindi ko kaya So na sweet. walang gagawin So sa sweet. stage. Kasi hindi ko ini-imagine ko na kasi. Ano yun? Diba? So sweet. Just, Iba sa yung stage. Idol is maboboard sila, baka maboard yung mga. Wala kasi talagang ginagawa sa chorus and di pa kami sumasayaw. Kaya wala rin So, talaga. ikaw ba yung nag-insist Migs na Next Level? Paul kasi tapos parang majority. Pero tapos nag-message ako sa kanila na mahaba. Parang inaano ko lang yung side ko. Kasi medyo mahirap siya pang live. Kasi Parang mas instrument- mape-perform natin ng -1 yung Next Level. So, add ko lang din siguro, doon naman diba sa Next Level. Tapos sa Together naman. Kasi yun yung pinakamaraming revision talaga Next Level Together. Actually, hindi naman revision. Ano siya eh, new version. New version. Pero yan, sa Together naman, actually, pinakakinabahan talaga ang stages yung MOA. Kasi ano talaga napakadaming tao. And short notice yung practice. And nabanggit ko kanina, kahit yung book namin short notice yun, like habang nagkakontays ako nung kanta, tinatapos ko yung kanta namin. Kasi nasubmit ko yung Saturday morning na eh. Like, magpe-perform na kami tonight. I mean, later this night. So, habang nagkakontays ako, inaayos yung kanta, kinukulayan ako ni RV, tapos magkukulay siya. Going back. Going back, ayun nga, sobrang kinabahan talaga ako nung ano. Moa. Siyempre, kayo din naman siguro na MOA. Kasi kaya ako kinabahan na nasa backstage. Kasi lahat sila P-pop talaga na
sing and dance. Mm. Ang inisip ko, ano yung lalaban namin dito? Hindi naman kami sumasayaw. Hindi, totoo talaga. Wala talaga kami lalaban. Pero nung ang pinanghawangan ko nun, nung narinig ko yung version ni May ng Together. Takto. Instead na kami yung magsayaw, mas yung audience yung Oo. pinapasayaw namin. Yun talaga yung goal, no? Oh, yun Kaya may talaga yung goal, apat po siya. Kaya thank you sa inyo na sumayaw na Yun, kayo yes. sa amin. And yun, kaya pa ako kinabahan, bukod dun sa mga nasa backstage na artist din na medyo yung iba may name na rin. Yung mga audience na hindi namin talaga kilala. Tapos ang dami nila. Tapos yun, inisip ko paano kaya baka mga chords sila kasi hindi ko sumasagot. Pero nung pinerform na namin, nakita naman namin na nag-enjoy sila. Yeah. And yung mga nagpa-photo din naman sa amin kahit hindi namin kilala. And first time namin yata na phantom, no? Napakalinaw na Napakalinaw Phantom. na Shout out Phantom. sa'yo. Shoutout sa'yo. Ayun, tatag namin yung video mo. Yeah. Nandito. Pag gusto niya magpa-nerd yung mga ano namin, shoutout sa'yo. Kasi grabe yung phantom. Wait! I guess meron ba tayong memorable talaga? Recent lang. Ayun. Di ba? And actually, kung nag-message niya ako sa GC, sabi ko, kasi baka gusto natin lahat yung 10 P-Pop Music Awards! Yan, grabe yan. Kasi first time namin nag-red carpet. I wasn't expecting that we got the invitation kasi first of all, we're in the middle. Kapag nasa OPM scene kami sa mga band, nandun din na nafe-feel namin na disconnected sila sa amin kasi iba yung sound na pinaperform namin compared to what they are performing. And sa P-pop scene naman, of course, it's very obvious. Like, most of the P-pops talaga, they're sing and dance. And yun yung kaibahan namin eh, hindi kasi kami sing and dance. So, lagi akong hesitant na ma-invite ba tayo dito? Kinakonsider pa nila tayo na P-pop. And good thing happened kasi we got invited and we were able to nail the P-pop Music Awards. So, grabe. And I really enjoyed the performances from the P-pop groups kasi ang gagaling talaga. Galing nila, grabe. So, gagaling. And maraming salamat sa sobrang ganda naming damit. Thank you, Ricardo's Atelier! Sobrang ganda ng damit namin. And he designed new damit for us. Yeah, and wala kaming binayaran, like, ginawa niyo yun for us, para sa nanonood. Thank you, Music Awards. Thank you so much, Sir RJ. Kapag pinupuli yung damit natin, ang naisip ko, thank you talaga, Sir RJ. Yun yung nasa isip ko talaga. Dami talaga Bro. po Sir RJ. And galing back sa question nyo, ano yung mga first time natin sa 10 People Music Awards? Siguro yun. First na red carpet. First na may designer. Yeah. Alam ko na yung pangatlo. First awards talaga that we attended, a Sweet Label. As in. And hopefully, sa 11 People Music Awards. Yes, and other awards. Yeah, supportahan nyo kami. Alam niyo yan, kapag na-nominate kami rin, kailangan ng voting. Okay. To wrap it up, na-realize ko lang na small steps yung yung 2025 Yeah, Sweet Label. And parang kasi nakita natin na may nangyayari. Hindi lang natin nabanggit pero sobrang dami nating SM na nag-perform man. Oo, kaya nga. Like Farmer's Mall, dinadaan-daanan ko lang yun. Totoo. Pero pag Kaya- nadadaan ako ngayon, I remember, we performed here and I did it. And yung small steps din, for example, yung pag-reproduce ni May ng kanta, paggawa ng bagong areglo for the song, yun yung small steps. Pero pag tinignan natin unti-unti, medyo kahit pa paano pala, nakarating na kami dun sa platform. And may progress May tayo. progress kahit pa paano. And maraming salamat talaga, Sweetheart, for the Yeah, support. thank you so much. And thank you so much, Kada, sa pagtuturo sa amin mag-makeup. Oo, tsaka pagtulong sa amin. Mag-makeup sa amin. Maraming salamat, As Kada. in, grabe ng PMA, pangmalakasan talaga Grabe yung talaga. hair and makeup nila. Of course, to our RM. And thank you, RM Angelo, and thank you, Kuya Ras. Hindi natin makakalimutan yung ABE Entertainment and that helped us talaga to land in the P-pop scene. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. So, syempre, thank you kay... Thank you, Master Zay, for introducing us to P-pop industry. Maraming salamat. Yes. Maraming salamat and we promise that we will do more. Okay? Grabe. 2025, I think, will be the most memorable year for me. And maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin this year. Kaya sana next year sa 2026 ay makasama pa namin kayo sa pag-abot ng mga pangarap namin. Yes, samahan niyo kami sa aming journey because without you, yes, you are. Sweet Label is incomplete. And again, I'm Sweet Label Mai. Sweet Label RB. Sweet Label Mix. And we are Sweet Label. Happy holidays! Kumain na tayo! Let's go! See you sa 2026! Yeah! Bye!
hands up. Mag-isa ka, put your hands up. Niloko ka, put your hands up. Sabi na asa, put your hands up.